So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik muna tayo sa Ahon 13. Isa to sa mga na-miss ko panoorin, no? Kasi ang daming natambakan nga tayo ng mga battles na hindi natin napanood yung Ahon 13. Tapos yun, Paus Ganay, Zoning, ang dami natin hindi napanood. Unang bersikulo, ang dami. So ako, sabi ko nga sa inyo, ipaubayan nyo na muna sa akin yung natitirang araw sa September para panoorin yung mga gusto kong panoorin. At the same time, i-judge na rin yung mga battle na yun. So, ngayon, Jonas versus Tweng. Bakit isa to sa mga gusto kong panoorin? Simple lang, kasi Jonas, kwela, komedyante. So, tapos Tweng, tignan natin kung maggagaguhan ba sila dito. So, yun yung ano doon, yun yung nakaka-excite doon, kaya gusto ko tong panoorin or at the same time i-judge, no. So, ayun, walang nagre-request nito no. Kaya medyo natagalan din, pero isa to sa mga gusto kong panoorin, kaya huwag natin patagalin. Jonas versus Tweng. Let's go. Regalo yo! Kasi may dala ako ditong Tweng style. Slant rhyme. Ididikit ko lang muna dito sa mukha ng tryouts champion. Mga slant eyes. Slant Last week may nakita akong video na may nagrarap sa may kwarto na mailaw, may kurtinang pula pa sa background at banlag ang mata ng lalaking may hawak ng cellphone. Oy! Stripes ang damit, may banlag, may sakit, black ang bonnet, may hawak ng cellphone. At nag-isip-isip ka, ano pwede i-rhyme mo sa papel, alala mo? Yes! Yung banat mo sa Glock 9! Churva Bars Challenge! At pinipilit mo pa talaga magiging matigas na parang Titan Gel? Oy! What the smell? Eto ba? Eto ba amoy henyo ng bulihan? Itong pandak? Ito'y kurikong na bagong silang with matching peklat at sinilangan. Akala may rap battle sa Gawad Urian. Yawa, bigyan ng award itong kagawad bumitaw ng bars. Magkamukha kayo ni Kagawad, isiluma na rin yung galawan, Jonas. Pucha. Ikli! Jonas, 5 letra. Walang kwenta, may kapangalan ka. Si Pisngi. P-I-L-I-P-I-N-A-S. Tweng style. Yan ang larawang matindi. Larawan naman ito ay kupas. At hindi. Hindi raw ito magpapakamatay. Hindi niya kabisado yung mga linya niya na pambigti. Alam naman namin mas kinabisado mo pa yung pag-focus sa mga binti. Di ba, Arik? Mas memorize nito, kantahin, pulang bayag ng isang inchik. Aba, check! Chick! Pisngi. Ganito magdisenyo itong palamuti. Isang bagsak, wala na please. Help me. Wala nang tutulong dito sa banlag. Wordplay ko ay may sariling playground. See? So, swing, pero dun ka sa slide ng mga pandak. Kung meron ka mang right na pangtadyak, shit, wala akong right na umatras. Gago, talagang pagugulungin ko to sa slide. Sige, Jonas, tikim ng slice of cake sa joy ng ride. Yawa, talagang naging matakaw kasi pati ang tingin. And also, you look like an alien na slant ang ay. Ay. Ano ba yan? Wala pang ang 3. Round 3. Pero katapusan mo na ngayon dito sa San Juan. Okay. Flat, no? Buong round ni Tweng naging flat para sa akin din. Yun, walang naging quotable lines or walang tumatak na linya, walang malakas na linya. So flat
Tsaka dead air pa yon. So, yun. Yun lang. Round 1 ni Jonas. Ready na ba kayo? Ready na ba kayong umuwi? Hoy! Anong ginagawa mo dito? Kakatapos mo lang sinyo. Iba talaga mga may bisyo. Lalo na pag di kumakain. Tingnan nyo ginagawa, oh. Nangaaway ng hangin. Grabe ka, Tweng. Game? Si Sinyo at si Apex sa SOCMED nagtitirahan ng brand. Si Tweng, itatrash to ko din sana, puta, walang Facebook account. Wala kang Instagram? Wala kang TikTok? Wala kang Twitter? Ano lang meron ka dyan? Droga tsaka tutor? Di ka marunong mag-computer. Lab trip ka, men. Siguro sa Bohol yung messenger nyo, kalapati pa rin. Pero kahit ganyan yan si Tweng, sikat na yan at putok. Pila-pila at sunod-sunod yung mga guesting yan sa bundok. Totoo, mga tropa. Talented yan sobra. Pag nag-rap, hindi wak, kaya niyang magpa-hype ng cobra. Tingnan nyo naman yung itsura. Mukhang late bloomer na bayani. Totoo nga sinabi ni Mot, no? Trip na trip mo, mga bagani. Unang tungtong neto sa airport, bad trip sa kanya si Arik. Paano hiningan siya ng valid ID ng gwardya? Puta, nilabasan niya ng ice pick. Valid ID lang hinihingi. Ang tapang mo naman, Brad. Paano pala kung passport pa yun, dinanaksak kagad. Pero ito, seryoso. Dinanaksak kagad. Siya si Tweng. Palaban. Matapang. Malakas ang loob, mga brother. Alam mo, yung mga ganyan tindigan, pwede kang maging bouncer. Nung unang kita ko rito, di ko talaga alam na siya ay butler. Bibigyan ko nga sana ng 100 kasi kala ko talaga vlogger. Pero ito, seryoso. Matanong lang, Tweng. Pakisagot mo sana, pare. Anong pakiramdam na yung buhok mo alambre? Baka sabihin mo, inaalagaan mo yan. Huwag ka na magpanggap. Alam namin lahat na ekis ka sa mga barbershop. Kahit ako yung barbero, hindi ko to tatanggapin. Tignan nyo naman yung buhok ko, mukhang lumalaban sa gunting. Tignan nyo. Naglalangis na. Nakakaranas lang yan mabasa pag nagpapawis ka. Pag sinilip nyo yung ulo neto, yung kuto ang sasaya. Bukod sa may sarili na silang bahay, may mga paupahan pa. Pinapanood ko sa pamangking ko yung laban nyo ni Zaito, tol. Alam mo, sabi niya sa akin, Tito, ayoko po ng horror. Paanong hindi matatakot? Tingnan nyo yung itsura, mga par. Parang naglaban si Jason versus Freddy Aguilar. At last, bago magwakas, may sasabihin lang ako, wait. Pangalawang banat para kay Tweng, 30 minutes break. Wala, effectivity, crowd reaction, ano pa, jokes. Ayun, Jonas, sabi ko na nga ba kaya isa to sa mga gusto kong panoorin. Matatawa tayo kay Jonas. Hindi pa to yung solid na Jonas, no? Kasi may mga solid na Jonas pa ako napanood before, pero etong pinakita ni Jonas dito, even hindi pa to yung pinaka solid na Jonas, tawang-tawa pa rin ako dun sa mga maliliit na jokes niya, no? So ayun, kinain ko ilang niya si Tweng, at para sa akin enough naman yun para matalo niya yung round 2 ni Tweng, na para sa akin sobrang flat at naging dead air. Jonas, wala, nilaro lang niya si Tweng,
jokes lines, effectivity. Ayun lang talaga. Then lap trip, yun lang. So Jonas talaga yon. Pero hindi natin yon ita 10 points. Okay, mag-alala. Bibigyan ko ng 7 points si Tweng doon. Although 7 pa rin yun kasi hindi naman siya nag-choke for me. Then si Jonas, okay yung banat niya. Nakuha ng crowd yon. Tawa yung crowd doon, tawa din ako doon. So bigyan natin ng 9 points si Jonas doon. So 9-7 in favor of Jonas sa round 1. Game! Jonas! Sana di mo nakalimutan yung lumulutang mula sa labat na ipinahin mo dapat dito sa kaliwa, banlalag! Then dito naman sa kanan, yawa, katarak! Gago, hindi para sa lalamunan mo yon. Baka nakalimutan mo, ikaw si Jonas. Fully loaded ng Lucky Me, di ba? Sabay inulit mo pa talaga. Ang sarap mo ang tabunan. Ng bonnet hanggang mata, yawa! Hangtod din, ani makamata. Samtang presko makining isda, tanggalan ugasa nga pula. Ayaw paklaros yung pagkatanga, dodong. Fully loaded ng seafoods. Lucky Me Supreme Fist. And now for my next number, I'd like to return to the classic. Timeless. Back to the classic. Timeless. Back to the pangit. Ang gago mo, Jojo. Dapat ritso do baba. Isda dapat sausaw suka. Kung sa'yo mo gusto kilaw, sugba. Kinilaw, sinugba. Kinilaw, sinugba. Kinilaw, sinugba. Kinilaw, sinugbanlag. Sinugbanlag. Chikichiking yawa, sinugba nga banlag. Chikitang, chikititang, tang, tang, sinong banlag. Sinugbang gete, sinong banlag. Sinugbang gete. Chikitang, chikititang, tang, tang. Ayos. Sabay. Chikitam, chikititam, tam, tam, sinong banlag. Sinugbang gete, sinong banlag. Sinugbang gete. Chikitam, chikititam, tam, tam, sinong banlag. Sinugbang gete, sinong banlag. Sinugbang gete. Chikitam, chikititam, tam, tam. Sinong banlag? Panis. 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 Ay, ang galing na Tweng doon. Galing na Tweng doon, yun ata yung first time na makita ko sa Tweng na hindi masyadong gumagamit ng props. Ewan ko lang sa round 3 kung magbigay siya ng maraming props na, pero round 1 and 2 sa round 1 wala siyang props na ginamit. Ay, meron, yung bimpo lang. Tapos sa round 2 yung baso lang, yung tasa lang. Tapos yung, ewan ko kung ano ba yun, salabat ba yun, or asukal. So yun lang. So ito ata yung first time na mapanood ko si Tweng na konti yung ginamit niyang mga props sa battle. Then malakas yung round 2 ni Tweng compared dun sa round 1. Ang ganda para sa akin ang creative nung ginawa niya. Lucky Me Supreme Fist daw, tapos nagano siya doon, nag-DJ siya. Ang ganda nung remix, no? Nakuha ng crowd yun. So para sa akin ang creative ni Tweng doon sa part na yun. And mas nagustuhan ko yung round 2 ni Tweng compared dun sa round 1 niya. Okay yun. Tapos binanato niya pa ng panis, no? So lupit. Grabe yung mga alaga ni Ariki, no? Puro may mga ketek. Tangin ng DJ to, nag-i-scratch ng headset. Hayop ka. Game? Game. Turn on.
Guy na payat at mahaba ang buhok. Pose ng babae. Yung lalaki. Hoy, adik na rapper. Asset ni Fonger. Alam mo yung Street Fighter? Mukha kang Dalsim na long hair. Oo, Dalsim. Sakto sapagkat gaya ni Dalsim may ang lakas mong bumatak. Gaya ni Dalsim. Okay, sa mga sa mga di alam yung Street Fighter or di pa nakanood ng anime na Street Fighter, si Dalsim yung bumubuga ng apoy tapos sumahaba yung kamay niya. Para siyang si Luffy. Pero syempre, Luffy is the best. Si may ang lakas mong bumatak. O baka sabihin mo, walang shabu sa buhol. Gago ka ba? Tignan mo nga yung mga tarsier nyo doon, ang lalaki ng mata. Hindi na nga kaya ng katawan mo, tuwing bumabattle ka pa. Malamang 2 shabu na lang, solar panel ka na. Pag eto naging zombie, hindi nakaka-alarma. Kasi hindi rin yan kakain ng tao, mas pipiliin yan magdroga. Pag nakashabu na to si Gago, tamang apply siya ng trabaho. Fill upan niya yung resume, tas ilalagay niya sa sex tayo. Hindi pa yung kontento magdroga. Mag-iinom pa yan ng gin. Tas 2:00 ng madaling araw, biglang magyayayang mag-gym. Grabe yung mga trip. Sobrang malala. Mga hunting niya ng bakla, tapos siya yung chuchu pa. O itatanggi mo pa. Alam na namin lahat yan. Tangina mo, pati si Arik, niyayaya mong manood ng man-to-man. Sa grupo nyong uprising, ikaw ay panira ng imahe. Sa Royal Rumble nyo magkakapatid, mukha kang taga-awat na ate. Kasi ang lalaki ng katawan nung 4 niyang kagrupo. Puta, pagdating kay Tuwing, kala ko mic lang ni Pakundo. Kasi sobrang payat mo, Tuwing. Di ka nagkakakain. Tuwing may boodle fight ang uprising, ikaw yung ginagawang pansapin. Arik, matanong lang. Wag mo sanang masamain. Anong dog food ba gamit mo? Ba't di mo to kayang patabain? Akala tuloy na mga mahal nating kapulisan yung mga artist dito nagdodroga. Ikaw ang dahilan kung bakit nakasubscribe na sa flip top yung Pidea. Arik, awatin mo. Pag ayaw, tanggalin. Hindi porkit payat to si Tuwing, pwede mong palusutin. Pero kung wala na talagang ibang paraan, may payo ko sa'yo, men. Kung gusto mong tumaba, magpakulong ka rin. Oo, umikot lamang sa katawan ng siyang anggulo kong ginamit. Ganyan naman kasi kapag gumagamit, sadyang katawan ng tinatarget. Ano, seryoso na ba? Hindi na ba ako komedyante? Hindi na rin naman biro yung mga ibang nangyayari. Pati mga inosente, nadadamay, nasasali. Pati kaming mga matitino, sinasabihan ng adik dahil sa mga katulad mong bulate. Pero hindi pa uli ang lahat. May pagkakataon pa, pare. Tigil nyo yan, tama nyo, kasi puro mali na nangyayari. Okay. Bigyan ko ng 8 points yung Tuwing doon kasi mas nagustuhan ko mas natripan ko yung ginawa ni Tuwing doon sa round 2 niya compared dun sa round 1 niya. And para sa akin, naging effective yung ginawa niya, yung crowd, yung control niya sa crowd. Okay yun. Bigyan natin ng 8 points ito yung doon. Di hamak na mas malakas yun ng Tuwing doon, no? Sa Jonas naman, mahirap kasi binigyan ko ng 9 si Jonas sa round 1, pero hindi na maintain ni Jonas yung ganong puntos para sa akin kasi mas malakas yung round 1 ni Jonas compared dito sa round 2 na pinakita niya. So pwede ko siyang itabla, no, or slight edge kay Jonas. Hirap no. Mahirap to kasi yung round 2 ni Tuwing, para sa akin, mas lumakas siya doon. Pero yung round 2 ni Jonas, isumina siya. Pero kung ikukumpara ko yung round 2 parehas, mas nakuha pa rin ni Jonas yung round 2 no? So, ang hirap talaga pag hindi tayo gumagamit ng point system Kasi mauuwi sa tabla kapag ganun.
Pero kung gumagamit man tayo ng point system, siguro bibigyan ko ng 8.5 si Jonas sa round 2 eh. Pero ayun, whole numbers, siguro i-disregard na lang muna natin yung comparing sa round 1. Bigyan ko to ng bigyan ko to ng 9 points para kay Jonas. Mahirap eh, kasi hindi ko pa siya pwedeng itabla kasi kuha pa rin naman ni Jonas yung round 2 para sa akin. Parang pag binigay ko yung round 2 or pag binigay ko yung round 2 na as tabla, parang para sa akin yung naging ratings ni Jonas sa round 2 is equal lang doon sa ginawa ni Tweng, which is hindi. Para sa akin lamang pa rin si Jonas doon, even naging effective yung ginawa ni Tweng sa round 2. Mas mabigat pa rin yung mga sinabi ni Jonas sa round 2. So yun, 9-8 to. Gagawin ko na lang 9 si Jonas doon, kanya pa rin talaga yun. Pero kung gumagamit tayo ng pointing system, 8.5 ang ibibigay ko kay Jonas. Si Tweng lumakas siya doon, so binigyan ko ng 8 yun. So yun, 15 para kay Tweng, 7 tsaka 8, then 18 para kay Jonas. 18-15, 1 and 2 Jonas yun, round 3. Shit! Jonas! Jonas Dick! Tama. Dikoso ba o dichoso? Alam ko lang kasi mga mata nito sobrang chismoso. Pero puta, swabe lang talaga at pambading pa yung spelling. Real name, no gimmick. Pero AKA nito, Jojo. Puta. Kaya pala may sumisirit. Eto talaga namimilit. Ganito si Jonas kapag sumisingit. Crack! Duck dive, kanyang paborito. Kasi tsumutsu pa rin to ng mga itik. Yes! Mga bibe! How was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby! I don't want to let you grow. And now you're out of sight, yeah! Pucha! Ang malas mo naman talaga, Jonas. Hindi ka na nga pinatubo. Hiniwalay pa yung pangtutok. Jonas, focus! Nayawa! Mubalik na sa lagi ko hanis yung mata. Ayoko na nga tumingin dito, nakakadismaya. Pero teka, mukhang itik na rin ba ako sa'yo, bibe? Ako'y itik! Yes! Sa salitang itiklop itong taga Cavite. Ganito lumagare, parang pumupukpok ng martilyo sa ulo ng mga pare. Kahit pitong anak ng madre ay gumagamit, hindi makakaligtas kapag ako nangyayari. Ha? Sa tryouts ka ba naghari? Baka sa panel ng mga pangit? Tanong mo sa mga panel ng mga judges kung anong ginagawa ko lagi sa pricing. Ha? Ano? Nagkakalat. Jonas, ba't nga ba ako nagkakalat? Ha? Ang tawag dito, Chong, galawang busy. Hindi tulad nung sa nire-representa mo. Alam mo anong tawag doon? Kalawang breezy. Puta, anak ka ng madre di Cacao sa Quezon City. At anong pakialam ko sa Bible? Sinong bibilib sa yung Biblia, Jonas? Kung galing ka naman talaga sa bygone. Ano, sponsor? Baka naman yung mukha nyo, sabi ni Ninong Rai. Siya nag-utos sa akin dalhin tong spray. Ilamos ko raw sa yung beautiful eyes. Sabay sambal na medium style. Paslap ng aking rhyme. Itong midget, salumisalve ang kanyang height. Kaya pala dumudoble rin views ng kanyang eyes. Time. Okay, hindi masyado si Tweng, di siya masyado naglabas ng mga props, no. So, ayun. Wala, hindi to yung Tweng na inaasahan ko kasi syempre inaasahan ko Tweng yung
maraming props. So, yun. Para sa akin, hindi naging effective tong round 3. Mas effective yung round 2 ni Tueng. No? So, para sa akin, yung strongest ni Tueng is yung round 2. Then, ito yung round 1 and 3 same. So, bigyan ko na agad ng score to. 22 points para kay Tueng, 7, 8, 7, 15, 22, tama, 22. Kay Jonas, meron siyang 18, round 3. Arik, grabe yung alaga mong aso. Ngayon lang ako nakakita ng lamok na nang-i-spray ng tao. Ang kulit-kulit mo, Chong. Hindi ka mukhang itik, mukha kang 45 days na panabong. Round 3 game? Yeah! Round 3 na, Tueng. May ilalabas ka pa ba? Kung wala ka nang ilalabas, please lang. Lumabas ka na. Kasi nagkakalat ka lang, gago. Nagdudumi ka masyado. Patunay lang na kahit matalo mo ko dito, wala kang malinis na panalo. Kasi nagdadala siya ng manika sa battle. Parang tanga. Akala ko may barang dala, puta, barang pala. Gagawin niya, sasaksakin, pupugutan, tatadyakan, etc. Akala ko ba, Tueng, style Pilipinas, ba't parang may sayad ka na? Ba't ba ganyan ka maglaro? Masyadong madugo. Siguro yung mga kababata mo dati, laging may crack yung bungo. Grabe, pagkabayolente. Sadista, tsaka brutal. Pag eto, niyaya nyo ng bangsak, gusto niya, literal. Nung mga bata pa tayo, ang pinapanood sa atin, Pokemon, Digimon, Doraemon, Mujako. Kay Tueng, nung bata siya, ang pinapanood sa kanya, Wrong Turn, Kenzo Massacre, Cannibal, Soko. Kaya ayan, lumaki siyang mangmang. Akala niya yung pananaksak ng tao, papawis lang. Pero kahit ganyan niya si Tueng, hindi maikakailana. Mahusay siyang magtugma ng mga salitang di magkakakilala. Gaya ng sinabi niya kay Zaito, sabi niya, etong idol ni Bamboo Pistol ay gagawin kong kumakahol na daga. Na itinugma niya sa Big Yellow Taxi. Big Yellow Taxi? Nice par. Alam mo kung anong tawag doon? Word war. Word war. Oo, word war. Kasi nag-aaway-away ang yung tugmaan. Imbis na pagkaisahin, putang ina, nagdidigmaan. Bakit ba ganyan ka mag-rap, Tueng? Sablay. Ano ba influence mo sa rap, Tueng? Bombay? Hindi ka tunay na makata. Palpak ka sa talata. Mahusay ka lang ata sa pampalaglag ng bata. Kasi nagbebenta to ng burloloy na pwede sa mga abno. May binibenta siyang kwintas na gawa sa pangil ng elepanteng pango. Pampaligtas ng buhay, meron din. May binibenta siyang anting-anting. Hindi ka tatabla ng bala basta wag kang babarilin. Pangontrang ulam, meron siya. May ipapainom siya sa tao. Mantika na may halo ng pawis na maghapong nagtrabaho. Yeah. Pawis ng surot na maghapong nagtrabaho. Grabe. Grabe diskarte. Kawawa ka talaga pag inabot. Biruin mo, siya na yung mangkukulam, tas siya rin yung manggagamot. Grabe yung mindset. Payaman. Ano akala mo? Magseseryoso ako dito? Wala akong planong yun ay gawin. Ano gusto mo, mag-rap ako rito ng magaling, tapos ikaw, mga away ka lang ng papel? Wala akong oras sa'yo, gago. Tsaka paubos na yung mga tao. Si Arik na lang kausapin mo, may oras sa'yo yan, gago. Flip top! Jonas yun. Yun nga, ang pinaka naging battle lang effectivity. Yun. Para sa akin, mas effective si Jonas all 3 rounds. So, yun lang yung masasabi ko doon. So, all 3 rounds Tueng, bigyan natin ng 9 points yun. Even, yun yung pinaka malakas ni Jonas yung round 3, pero bigyan pa rin natin ng 9 yun. So, yun.
27 to 22, wala na ako masyadong sasabihin doon. Kitang-kita yon, all 3 rounds Jonas malinaw. Nag-enjoy lang tayo sa battle, tawa lang tayo ng tawa, pero ano talaga, wala talaga magiging quotables doon kasi yun yung inaasahan kong Jonas magpapatawa, pero yung inaasahan kong tuwing hindi, no? So yun, Jonas all 3 rounds. Ahon 13, day 2, mag-ingay sa pambeses para sa laban na yun. Siyempre, ako nga pala ang inyong co-host at gusto lang magpasalamat ni Enigma para sa pagsuporta nyo sa liga, sa buong taon, sa loob ng 13 years. Maraming salamat sa inyo lahat. Palakpakan nyo yung mga sarili nyo. Grabe, 13 years na flip-flop. Pero ang boto ng hurado, 5-0, mag-ingay para kay Jonas. Thank you. Maraming salamat. Shoutout sa aking mahal na asawa, no, Nilindumala, kay Kailin at kay Zenki. Judges. Siyempre, maraming salamat kay Boss Arik at sa lahat ng bumubuo ng Flepta. Merry Christmas, yo! Sa lahat. Peace. At maraming salamat ulit sa inyo lahat. Kakaibang Ahon 13, kakaibang taon na naman. Kita-kits tayo. Ano ba taon next year? 2023. Yeah, flipped out 2023. Kita-kits Ahon 13. Yo, Ahon 13. Congrats kay Jonas. Binoto ko si Jonas. All Sobrang 3 galing rounds. din naman ni Tweng. Entertaining pa rin. So, hindi naman talaga pang winning piece yung kay Tweng, pero yung sa art niyan, sobrang na-appreciate ko pa rin yun. Pero battle-wise talaga, kay Jonas yun. Congrats, Jonas. Yung Cruz, binigay ko yung boto kay Jonas sa round 1, tsaka 3. Round 2 binigay ko kay Tweng. Dami yung tweaks. Nga eh. Jonas. Yan, Tweng versus Jonas. Binoto ko si Jonas kasi sa kanya ako nakasakay pa uwi sa kotse. Joke lang. Siyempre, kita naman natin na domina ni Jonas. Pero ang ganda ng round ni Tweng. Ibang klase yun. Sa lahat ng sinabi niya, mas naiintindihan ko pa yung chuku-chuku. Congrats, Merry Christmas, Jonas. Yo, ako nga pala si Cripply. Ginudge ko na lang itong laban na to round per round. So round 1, binigay ko yung kay Jonas, mas pang battle yung ginawa niya. Round 2, binigay ko kay Tweng entertainment. Tapos round 3, binigay ko din kay Jonas kasi same din sa reason sa round 1. So yeah, 1 Jonas, 2 Tweng, 3 Jonas, yun. Okay, ang galing wait lang, may sasabihin ako. Para sa akin, round 1 kay Jonas yun. Sobrang classic ng laban. Yun nga lang, syempre, gabi na, umaga na. Pero yun, round 1 Jonas, although malakas yung kay Tweng doon kasi style clash siya pero para sa akin nakuha ni Jonas yun. Round 2 naman, para sa akin, yun yung nakuha ni Tweng. Kasi medyo hindi na nag-joke si Jonas doon. Tapos si Tweng naman, sakto, nilaro niya yung DJ. Kaya ang ganda nun. Yung madagdag ko lang sa round 1 yung sinabi ni Tweng na yung sa San Juan, yung 2 sa San Juan. Yun, ang lakas nun. Kumbaga, yung mga ganun pumapasok kay Tweng. Round 3 kinuha na talaga ni Jonas. As in, kung lang talaga, narapit talaga yung mga tao. Lakas, sobrang klase. Yun lang po. Salamat. Yun, ang galing, no? Kasi, actually, di ba sabi ko nga sa inyo, yun yung strongest round ni Tweng, yung round 2. Pero, yun naman yung, para sa akin, humina si Jonas from round 1, no? Then, ayun, ang nangyari lang is, dapat kasi ibibigay ko kay Tweng yung round 2. So, kung binigay ko pala kay Tweng yung round 2, ang dami natin naging kaparehas. Pero, sabi ko, even lumakas yung Tweng sa round 2, hindi pa rin enough yun para matalo ni Tweng yung naging round 2 ni Jonas. Even humina si Jonas sa round 2. Kaya binigay ko pa rin kay Jonas yung vote ko sa round 2, no? So, yun, okay lang, ang cute lang. Kasi, gusto ko sanang ibigay kay Tweng yung round 2 pero hindi ko tinuloy kasi nga para sa akin mas mabigat yung sulat ni Jonas compared dun sa mga ginawa ni Tweng. Even entertaining siya. So yun, pero yun, may mga bumoto naman na all 3 rounds, diba? Pero yun, okay lang. Kung ano man yung naging official vote ko tsaka yung unofficial, same dun sa sinabi ng mga judges, kaya okay pa rin sa akin yun. So ayun, yun lang yung naging natin, parang kumbaga na lang to, bonus na lang to sa channel natin. Kumbaga pinanood na lang natin,
official reaction na lang doon sa battle. Tawa lang tayo ng tawa doon. So, sana nagustuhan nyo pa rin yung natin dito. Reaction natin dito. So, yun. Jonas vs. Tweng. Congrats. Tapos, kita-kits tayo ulit sa next na review mga kumag. Peace out.